Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Halina't magkaisa tayo upang lahat nating maging matatag sa pananampalataya. Ngayon tayo natitipon sa banal na misa upang pasaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ginugunitan natin si St. Thomas Aquinas o Santo Tomas de Aquino upang ang lahat ay pagtibayin sa larangan ng kanyang sinampalatayanan noon na naging magandang bahagi sa paghubog ng simbahan kung ano meron tayo ngayon sa kanyang magandang pamamalakad, kaya siya ay tinaguriang sampari at pantas ng simbahan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga haing inihandog taon-taon. Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangang maghandog pa. Subalit ang mga haing ito pa ang mga tao-tao'y nagpapagunita sa mga tao
ng kanilang mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo ay manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ng mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtaghoy. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin upang iyong salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo ay aking inihayag, saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y ipinagsasabi, di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo't pag-ibig na tapat sa mga lingkod mo'y isinisiwalat. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, dumating ang ina at ang mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon na may maraming tao nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at ang mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tama ang ating mabuting balita sa pahayag nito pero konting paliwanag sapagkat napakaibang dating sa kultura natin. Sino bang nanay ko? Sino ba tatay ko? Hindi ba nanay mo, tatay mo yan? Hindi ba? Then baka magkaroon pa ng konting denial
Hindi po sa ganito, mga kapanalig, ang ating pumubuting balita. At nakatutok ito sa isang naganap na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat kinilala si Jesucristo sa ibang lugar na talaga nakagagawa siya ng maraming kababalaghan, nagtuturo siya, nagpapagaling siya, the famous or the famosity of our Lord Jesus Christ. Pero sa kanyang bayan, sa kanyang nilakhan sa Nazareth, hindi siya tanyag. Kaya iniintay ng mga tao, ikaw gumawa ka ng mga kababalagan sa ibang mga lugar. Gawin mo dito sa iyong lugar na kinalakan sa Nazareth. At kumalat pa nga ang mga bali-balita ay dahilan sa iba yung mga paliwanag, pagkakakilala kay Kristo para sabihin ng mga kaanak niya, nawawalan yata siya na ng bait, pati yung makakilala ni Kristo, mga dati niyang kaibigan at kasamahan na nung si Kristo ay lumalaki doon sa Nazareth. Yan na ba si Kristo? Parang iba na ang kanyang itsura ngayon, iba na ugali niya ngayon, iba na siyang mangusap ngayon, at kaya iba-iba ngayon ang kanyang ang mga pahayag ng mga tao, even to the extent na sisiraan na siya ng bait. Tinan mo kung ano-ano ang kanyang sinasabi. Ano yan? Bagong utos? Di ba? Yung mga bagay ba, maraming pag-aalinlangan. Kaya ibig sabihin, itong sitwasyon na itong tunay na nangyari ito. Kaya gusto ng ang mga kaanak ng ating Panginoong Kristo at malalapit niyang kaibigan ay kakausapin siya nung siya'y dumating sa kanyang nilakhang nayon sa Nazareth para liwanagin itong mga maling paratang sa kanya ng mga tao. Sino pa nga ba magmamalasakit kundi ang mga kaanak ng ating Panginoong Kristo? Pagsabihan siya, ito ang dumarating na balita sa amin, Jesus, na ikaw daw nasisiraan ng bait, ikaw daw ay hindi nakagagawa na ano pa mang ginawa mo kababalaghan, ikaw ay parang walang kumikilala sa iyo, di sa nilakan mong nayon sa Nazareth, hindi bali sa ibang lugar at kalang gustong-gusto kanyang makita, lalong-lalo kapag gumagawa ka daw ng maraming kababalaghan. Iyon yun. Yan ang talagang sitwasyon na sa ating mabuting balita. Kaya pumunta doon ang mga kaanak para kausapin ang ating Panginoong Kristo, liwanagin sa Kanya ang mga bali-balita. Sabihin ng mga kaanak, alam namin mali ang balitang iyon, pero para ipahatid sa iyo ang mga tunay na pangyayari di sa lugar ng Nazareth, kailangan mo itong malaman. Liban kay Maria, hindi gano'n ang puso't isipan ni Maria eh. Si Maria ay katangi-tangi sa lahat ng kababaihang pinili ng Diyos para maging huwaran sa simula pa. Sa simula pa nung siya'y nilalang ng Diyos sa sinapupunan ni Santa Ana. Upang tahimik lamang si Maria. Siguro naroon si Maria, sinamahan lamang para pumatanawan siya ni Kristo ay talagang pupunta sa kanyang mahal na sa Birheng Maria at kakausapin niya. Kaya naroon si Maria, tahimik lamang si Maria at alam natin na punong-puno siya ng grasya, ng buhay pananampalataya, nagbubulay-bulay siya sa ganitong mga pangyayari. Wala siyang sasabihin kung ano paman, basta nasa puso't kalooban niya at may diwa itong na kanyang mapanalangin puso't isipan kung ano man ang mga paratang sa kanyang anak, nasa kanyang puso't kalooban, at ito'y wala siyang ano pa mang sasabihin laban sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Ayan. Kaya sa panulat ni San Marcos, dadaloy ngayon itong mga pinapahayag niya sa kanyang panulat sa mabuting balita na totoo na hinahanap ng mga kaanak ni Kristo ang kanilang kamag-anak, mga pinisan to at talagang mga kaibigan niya upang ipasok ngayon ng ating Panginoong Kristo ang napakahalagang aral na kanyang maibabahagi sa kanyang mga tagapakinig. Una, sabihin natin, ang mga Hudyo naman ay tagang family lovers, di ba? Malapit sila sa kanilang mga pamilya.
malapit sila sa kanilang mga kaanak. At talagang hindi lang pinababayaan ang kanilang mga pamilya sapagkat ang lalaki talagang dapat magtrabaho. Biro mo bago sila makasal at tagang sa takdang at bibigyan sila ng 1 taon para isipin nila na sa kanilang takdang kasal, may hanap buhay na itong si lalaki at meron na dapat na bahay na titirhan ang kanyang asawa kapag tapos ng kanilang kasal. Kaya if they're engaged to be married, oy, lalaki, umuwi ka muna. Magtrabaho ka muna. Magpatayo ka ng bahay. Sa loob ng 1 taon, bumalik ka rito. Kung meron ka ng hanap buhay, meron ka ng bahay, magpakasal na kayo. Yung ganun ba? Kasi nga, yun ang pagmamahal sa pamilya na talagang dapat ay ang lalaki sumusustento, kumakalinga, nagpapakain, at nagbibigay naman ng kinabukasan sa pamilya. Doon ang galing ibig sabihin ng haligi ng tahanan talagang maging matatag ang mga lalaki sa kanilang pananagutan, sa kanilang pamilya. Kaya heto ngayon, at ikalawa nating pagnilay-nilay, dumating na sa puntos na meron ng gustong iaaral, pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Dito rin namangha ang mga tao, bakit kinalilimutan ba natin ang ating pamilya upang sabihin ni Kristo, tama, tayong lahat, family lovers tayo, pero saan nanggagaling at ano ang batayan ng ating mga ginagawang pagmamalasakit, kabutihan at pagpapatulo ng pawis para sa kapakanan ng ating mga anak o para sa kapakanan ng ating pamilya? Nababatay ba ito sa lipo ng ating ginagalawan? Kung anong kilos, kung anong pag-uugali na umiiral sa ating lipunan? Ito ba imumulat natin sa ating pamilya? O kailangan may sandigan at ang napakagandang sandigan kung paano natin imumulat ang ating pamilya sa tamang landas na ito'y kalugod-lugod sa Diyos sa larangan ng pananampalataya. Oo, nananampalataya ang bawat Hudyo, pero minsan ang pananampalataya nila ay lihis sa tamang dapat nilang ganapin o dapat na pagkilala nila sa batas. Yan ang maganda. Kaya ibig sabihin, itinutuwid ni Kristo ang mga maling mga sistema, pamamaraan na ritual at mga pangangaral upang ituwid ang mga tao na sa simula pa, ito na ang kalooban ng Diyos. Hindi itong umiiral sa kasalukuyang buhay na mayroong pagkakanya-kanya, na paglalabanan, matira ang matibay. Ito mga bagay ba na talagang aalisin natin Panginoon Kristo? Alisin mo yung pagkamuhi, pagkagalit mo sa iyong puso at kalooban. Hindi iyan ang kalooban ng Diyos. Hindi iyan ang paghahari ng Diyos. At napakarami pang itinutuwid si Kristo sa larangan ng Hudyong pananampalataya na kanilang kinagis ng magbaga o kanilang alituntunin o palatuntunan ay hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaya, sabihin na ating Panginoon Kristo, maganda ang layunin natin sa buhay pamilya. Meron tayong maganda para sa kinabukasan ng pamilya. Meron tayong pananampalataya. Pero umiiral kung ano yung sistema ng lipunan, baka tayong madawit upang iba na ang pamamalakad natin sa ating pamilya, upang ang lahat ng ating pagsisikap ay mawala sapagkat ang impluensya ng lipunan ay napakabigat. Di ba? Yan ang sabihin na ating Panginoon Kristo. Kaya sabihin na ating Panginoon Kristo, ang pananampalatayang nakaugnay sa tamang turo, sa tamang pamamaraan ng buhay pananampalataya ang dapat na maging pangunahin sa bawat pamilya. Hindi ba? Pananampalatayang nasa tamang landas ng buhay ng lipunan. Ika nga, na mayroong pagpapahalaga sa kagandahang kalooban ng Diyos, na mayroong pamamaraan para ang ugnayan ay
na magdudulot ng kapayapaan at hindi pagkakawatak-watak at kawalan ng pag-asa. Merong repentance and forgiveness ang pamilya upang sa gayon makita ang kadalisayan ng pagmamahal ng Diyos kung paano sila namamalakad sa kanilang pamilya, nangangasiwa o kaya ugnayan nila sa isa't isa. Mga bagay nito, ulit-ulitin natin Kristo sa larangan ng pananampalataya upang ang paratang ng mga tao, ano ito? Bagong aral, bagong turo, o bagong pamamalakad? Hindi. Itinutuwid lamang na ating Kristo ang madalas na umiiral sa lipunan na hindi ito ang talagang dapat na batayan sa buhay pananampalataya. Kaya ibig sabihin, itinaas ni Kristo ang pedestal ng pamilya sa larangan ng pananampalataya na ang aral ni Jesucristo ang nagiging daan, sandigan at batayan ng kanilang pagmabuting pagsasamahan. Kaya ito yung napakalaganda sa ating pamamalakad sa ating pamilya o pagtunghay sa ating pamilya. Ito bang pamilyang aking kinabibilangan? Bakit tayo nagkakakanya-kanya? Marami tayong alitan, hindi nagkakaunawaan. Pues, gawin nating sandigan ang pananampalataya na may talagang tunay na pag-uugaling hinubog ni Kristo sa kanyang aral at gawa upang ito ay ating maging palatuntunan, panuntunan at sandigan sa buhay. Kaya ito yung napakalaga ngayon sa tayo kisimba at naalala natin si Santo Tomas de Aquino, St. Thomas Aquinas. Maligayang pagbati po sa mga Dominican Fathers. Hindi po ba? At upang ang buhay ni Santo Tomas Aquino, una, huwaran sa pananampalataya. Oo, matalino si Santo Tomas de Aquino. Ngayon nga pala ang kanyang kaarawan. Ang kaarawan niya ay January 28 talaga. Kaarawan niya, hindi yan ang kanyang kamatayan. Kasi madalas ang mga santo ay pinagdiriwang ang paggunita o kapistahan sa kanilang kamatayan sapagkat ito ang kanilang kapanganakan sa langit nung sila'y yumao. Pero Santo Tomas, ito yung kanyang kaarawan. Happy birthday, Santo Tomas de Aquino, noong 12,024 ng January 28 nung siya'y ipinanganak. Pero, ang takbo ng buhay niya ay tunay na huwaran sa buhay pananampalataya. May tunay na karunungan ng gagaling sa Diyos. At ang karunungan niya ay dinaan niya sa kanyang pagpapaliwanag, sa kanyang pangangasiwa, upang tawagin ang kanyang mga isinulat, ang kanyang mga inilathala ay tunay na naging sandigan ng ating pinanununtunang simbahan. At ibig sabihin, napakalaki ang kanya naging contribution in terms of karunungan, edukasyon, wisdom coming from God, upang sabihin ito at sa galing sa kanya ang mga pamamalakad ng meron tayo ngayon, dagdag sa ating simbahan upang lalong maunawaan ang buhay pananampalataya, lalo nating yakapin at mahalin ang simbahang ating kinabibilangan sapagkat yung nagiging sandigan at batayan ng ating pang-araw-araw na buhay. Kaya tutok natin ngayon sa pamilya. Ito ngayon ang ating mabuting balitang ipinapahayag, ang sumunod sa kalooban ng Diyos, ang siya kong mag-ina at mga kapatid. Pagdarasal po natin ngayon na ating po mga pamilya na naway tayo ay hinuhubog sa mabuting balitang punong-puno ng pananampalataya na ang buhay pamilya ay ang buhay na kung saan meron tayong matatag na palatuntunan sa larangan ng pananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina mga panalig at dumulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga pangailangan upang mahubog ang ating pamilya sa larangan ng buhay pananampalataya sa aral at gawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway mamuhay sa diwa ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pananampalataya naway mapalalim natin sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at mga mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maging mga tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos sa pagiging tapat sa kalooban ng Amang nasa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang salita ng Diyos naway gawin nating buhay sa pamamagitan ng pagsasabuhay nito sa lahat ng pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay naway makatanggap ng walang hanggang liwanag at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Ngayon natin tataas ang ating mga kahilingan, bibigyan natin ng daan ng mabuting balitang nangunguna sa lahat ng ating mga gawain sa ating lipunan, sa ating moral na kaisipan at sa ating pagpapahalaga sa sambayanan at simbahang ating kinabibilangan. Kaya Panginoon, hubugin mo kami sa tamang landas ng buhay na ang pangunahin namin bibigyan ng daan ay ang mabuting balita bilang ito'y pinanununtunan at batayan na aming pang-araw-araw na buhay. Digunawa itong aming mga pagdulog at maging mabuti kaming mamamayan ng aming pamilyang panglipunan, pangkalakalan, pang-sosyal o pang-lipunang nagbibigay tungo sa tunay na diwa sa buhay pananampalatayang. Lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayong si Santo Tomas de Aquino ay ginugunita ay kalugdan mo nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan.
Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa mamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi ming simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Elias, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga bahanal, si Santo Tomas de Aquino at ng lahat ng namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa umagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Buhay pananampalataya, salita at gawa ni Kristo ang dapat umiral sa puso't isipan sa lahat ng ating mga gawain. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayuin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong Hesu Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga palad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa.
Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santo Tomas de Aquino. Mahal naming Santo Tomas de Aquino, pintakasit tagapangalaga ng aming sambayanan, uliran at tanyag sa katalinuhan at katarungan, maging sa kababaang loob at kabanalan, kami nagsusumamo sa inyo na ipanalangin sa poong Diyos upang kami pagkalooban ng biyaya ng karunungan, natupdin lamang ang kanyang banal na kalooban, at gayon din ng kasigasigan na buong kababaang loob, na magpailalim at magpahinuhod na ganapin lamang ay ang kanyang kagustuhan at tumalima sa kanyang banal na salita. Sa inyong tulong at panalangin at pagtulad namin sa inyong halimbawa, kami naway maging mapagpaubaya at walang maging ibang hangarin at mithiin, kundi ang tahakin ng landas ng kabanalan sa pagsunod at pagtulad sa kanyang bugtong na anak, upang kami ay makabahagi sa inyong tagumpay at makamta ng kaganapan ng buhay, kapiling ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu sa makalangit na tahanan. Amen. Santo Tomas de Aquino, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa pagunita namin kay Santo Tomas de Aquino, kami matuto ng maasahang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento sa altar at sa ating pong banal na pagtatanod at kalakipang ating pong pamanalangin. Sa bandang huli ito magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain ngayon.
panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandali ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga sa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito
at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novocedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti amut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestetis Dieis. Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, itanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tue fructum in nobis iudicer sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,